Sa pagbabalik nga ni Stephen Curry sa lineup ng Golden State Warriors, inaasahan na magkakaroon ng kanilang team ng last push papasok sa playoffs. Kahit man kailangan pa nilang makipagsapalaran sa play-in tournament, tanggap na rin naman ang kanilang team. Plano ng Golden State makakuha ng magandang momentum para magamit na makasungkit ng 2 panalo. Pero sa kabila ng pagbabalik ni Curry, nananatili pa rin kulang ang lineup sa dami ng mga player na out for the season at meron pang iniindang injury. Buti na lang at meron rin naman ngang natitirang isang bakanting pwesto sa lineup para magamit nila at aalalay sa mga susunod na laro. Ayon sa inilabas na balita ni Shams Charania ng ESPN, pinapirma ng kontrata ang kanilang pinakabagong player na si Charles Bassey na huling naglaro sa G League team na Boston Celtics. Nakapaglaro rin naman ito sa Golden State sa Santa Cruz Warriors kung saan nag-average ng 20 points per game. Well, isa nga itong 6'10 big man na pansamantalang tutulong sa front court habang wala pa at nagre-recover si Al Horford sa kanyang injury. Samantala, kagaya ng inasahan, literal binuhat ni LeBron James ang buong Los Angeles Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks nang magtala siya ng 30 points sa kanyang 12 out of 22 shooting sa field goal, kasama na dyan ang 9 rebounds, 15 assists. Subalit sa kasamaang palad, natalo pa rin sila 134-128 kung saan bagsak sa 50-28 ang win-loss record nila. Dahil sa pagkatalo, nagtatangking na team na Dallas na wala ng tiwala ang mga fans. Pero lahat nga ng lungkot ng mga fans na pawi matapos ilabas ni Shams Charania na susubukan nga ng kanilang superstar na si Luka Doncic padaliin ang proseso ng kanyang recovery para makabalik agad sa team. Base sa binulgar na insider na si Shams Charania ng ESPN, na nakipagkonsulta nga daw si Luka Doncic sa kanyang team at ilang mga eksperto kung saan inaasahang hahanap sila ng paraan sa Europa para mapagaling agad ang kanyang grade 2 left hamstring. Kapag umayon sa kanilang plano, hindi malabong makabalik siya sa kalagitnaan ng first round, which is good news nga sa Lakers. Sa kabilang banda, opisyal na ngang pasok ang Los Angeles Clippers sa play-in tournament sa pagkakaroon ng 39-38 bilang 9th seed sa West. Kaya sa kabila ng napakaraming pinagdaan ng team na ito, mukhang makakapag-compete pa rin sila. Pero ayon sa naging pahayag ni Kawhi Leonard, hindi pa rin naman siya satisfied sa ginagawa ngayon ng Clippers. Marami silang pagdaraanan. Hindi rin naman niya gusto ang pananatili sa 9th seed dahil ang target nila 8 seed sa West. Kapag nagawa nila yan, magkakaroon sila ng 2 buhay sa play-in tournament at kailangan lang naman nilang manalo ng at least isang game para makapasok sa playoffs. Sa ngayon, 0.5 games ang kalamangan sa kanila ng pang-8 na Blazers, kaya kung sakaling maipanalo ng Clippers sa mga natitirang laro, hindi malabong makuha nila ang pang-8 pwesto sa Western Conference. As of now, andyan pa rin naman si Daniel at syempre si Kawhi na siyang nangunguna ngayon sa Clippers para mahabol ang kalamangan ng Portland Trail Blazers standings.